Alam nyo ba na si H-Bar o Hedera ay pumalo na sa record-breaking na $450 million sa tinatawag na Futures Open Interest? Grabe, di ba? Pero teka muna, ano ba ang ibig sabihin nito? Dapat na ba tayong bumili ng dip kay H-Bar ngayon? O baka naman delikado na dahil overbought na ito? At may kinalaman ba ang mga bigating institution tulad ni na Lloyds Bank at Aberdeen sa galawan ng presyo ng H-Bar? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano po ba ang ibig sabihin ng $450 million open interest ni H-Bar? Ang tinatawag na open interest dito sa mundo ng crypto trading ay ang kabuuang bilang ng mga open contracts o yung mga aktibong taya sa futures market. At ngayong 2025, pumalo na ito sa napakalaking halaga na $450 million para kay H-Bar. Ang ibig sabihin nito, maraming traders ang pumapasok sa market gamit ang leverage o yung pangungutang ng kapital para kumita sa pagtaas o pagbaba ng presyo ni H-Bar. Kapag mataas ang open interest, ibig sabihin maraming nag-i-expect ng malalaking galaw sa presyo. Sa madaling salita, sa H-Bar ngayon ay nasa sentro ng atensyon ng mga malalaking trader. Pero hindi lang ito hype, may laman ang galaw na ito. Ayon po sa chart analysis, si H-Bar ay nakakita ng tinatawag na double bottom reversal pattern sa presyong 0.15. Ito ay isang bullish signal na nagpapahiwatig na tapos na ang downtrend at maaring magsimula ang bagong rally pataas. Pagkatapos ng pattern na ito, binali niya ang resistance sa 0.22 at umabot pa sa 0.265 bago bumalik sa presyong 0.233. Malinaw na may momentum sa H-Bar ngayon, pero may babala. Ang RSI o Relative Strength Index niya ay nasa 77.4 na. Ibig sabihin nito ay overbought na siya. Kapag overbought, may posibilidad na pansamantalang bumaba ang presyo bago pumuling tumaas. Kaya dapat ay maging maingat ang mga gustong pumasok sa presyo ngayon. Ngayon ay balikan natin ang isa pang importanteng aspeto, ang tinatawag po na spot outflows. Ibig sabihin nito, maraming H-Bar ang inaalis mula sa centralized exchanges at nililipat sa personal wallets. Nitong nakalipas na 24 oras ay may lumipat na halos 2.36 million na H-Bar. Ang ibig sabihin nito, may tiwala ang mga holders na tataas pa ang presyo kaya nila iniipit ito sa self-custody or long-term storage. Bukod pa dyan, naging positive na rin ang funding rate ni H-Bar sa mga platform tulad ni Binance. Kapag positive ang funding rate, ang mga long traders ay nagbabayad para mapanatili ang kanilang position. At kung willing silang magbayad, ibig sabihin confident sila na tataas pa ang presyo. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumitibay ang bullish trend ni H-Bar ay dahil sa institutional involvement. Sina Lloyds Bank at Aberdeen Asset Management, mga higante sa traditional finance, ay nagtest ng tokenization ng real-world assets gamit si H-Bar. Hindi lang ito simpleng test. Ang Lloyds ay may market cap na $60 billion at si Aberdeen ay may hawak na higit $650 billion na assets. Ibig sabihin, binibigyan nila ng tunay na tiwala ang infrastructure ni H-Bar. Ang prosesong ito ay isinagawa sa tulong ng Arcax, isang regulated DeFi platform sa UK. Ang layunin ay gawing mas mabilis, scalable at compliant ang paggalaw ng pera sa mga financial institutions gamit ang blockchain ni H-Bar. Bukod pa sa mga positibong chart at institutional support, may isa pang factor na nagpapabullish sa community,
ang posibilidad po ng isang HBAR ETF or Exchange Traded Fund. Ayon sa mga sources, may 90% chance daw na ma-approve ito. Kapag na-approve ang HBAR ETF, bubuksan ito ang pinto sa mga traditional investors para makabili ng HBAR sa mas madaling paraan, gaya po ng stocks. Ito ay magbibigay ng panibagong demand na pwedeng magtulak sa presyo pataas. Ang tanong ngayon, ito na ba ang tamang oras para bumili? Kung titignan natin ang technical side, bullish sa HBAR. May breakouts, may momentum, pero overbought din siya, kaya may posibilidad ng pansamantalang pullback. Kung medium to long term ang target mo, maaaring magandang bumili sa mga deep, lalo na kung bumalik siya sa support na 0.22 or 0.20. Kung ikaw naman ay short-term trader, mas mainam na maghintay po ng confirmation bago sumakay, lalo na't mataas ang RSI. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, ang balitang ito ay nagpapakita po ng dalawang bagay. Una, ang market na HBAR ay lumalawak, hindi lang sa retail kundi pati sa institutional level. Ibig sabihin, may long-term potential ito. Pangalawa, pinapatunayan ng pagtaas ng open interest at spot outflows na maraming tao ang may conviction na tataas sa HBAR. Kung may plano kang mag-diversify ng crypto portfolio mo, maaaring isaalang-alang sa HBAR bilang isa sa iyong long-term picks. Pero tandaan, hindi ito financial advice. Lagi pong mag-research at huwag pumasok ng buong puhunan sa isang coin lamang. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay impressive ang performance na HBAR nitong mga nakaraang linggo. Ang kombinasyon ng technical breakout, investor conviction, positive funding rate at institutional support ay bihirang-bihira nating makita. Kung mananatiling nasa ibabaw ng kanyang support level sa HBAR, malaki po ang tsansang makita natin siyang pumalo sa presyong 0.30 to 0.35 sa mga susunod na buwan. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito ay hindi na siya bababa. Kaya kung ako sa inyo, maglagay lang ng kaya nating mawala at sabayan natin ito ng tamang risk management. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.